laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang dakilang pangalan ng ating Panginoon sa bawat isa po na nasa kani-kanilang lugar at sa iba't ibang bansa na ating pong kinalalagyan. Nais po naming ipabatid sa inyo at iparating ang pagbati po namin sa mabuting pangalan ng ating Panginoon. Welcome po kayo sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Ito po ay ministeryo na naitalaga ng Panginoon upang ang bawat isa po ay maabot ng kanyang salita at ang bawat mananampalataya po ay mapagtibay sa pamagitan po ng mga mensahe na ating pong ibinabahagi dito po sa ministeryong ito. Please continue to pray that the Lord will bless this ministry, maging ang lahat ng mga ginagamit ng Panginoon upang ito po ay ating pong maisagawa. So ngayon po, sa mga naka-tune in na, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong pagsubaybay patuloy dito po sa ating ministeryo. At nais ko po na talagang hilingin sa bawat isa na sa humigit kumulang 1 oras, samahan po ninyo ang inyong lingkod. At ako po'y naniniwala na muli ang Diyos ay meron pong pagpapalang nakalaan para po sa bawat isa sa atin. So, tayo po ay manalangin na minsan pa kausapin po tayo ng Panginoon at nawa sa pangusap ng Panginoon, magkaroon po tayo ng malambot na puso na atin pong ia-apply kung anuman po ang magiging pangungusap ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So, ako po ay nagsikap na ngayong gabi ay makapiling po kayo sa pamagitan po ng ating ministeryong ito. So, nais ko lang pong i-shout out yung mga nakasama na po natin, naka-tune in na po ngayon. Of course, shout out kay Sister Nina Flores. Anak, happy viewing sa iyo. Ganon din po kay Maris Rapsing. Ano po? At kasama rin po natin si Tita Cors at Cory. Shout out po sa inyo. Ganon din kay Ronette Taba. Kay Brother Archie sa Bornido. Ayan, isa to sa masasabi nating produkto ng ministeryo. And I'm very happy na na-meet ko po siya personally. And he expressed his heart to me na talaga naging blessing po sa kanya ang Feasting on the Divine Verses. Ang ating pong Pastor Norman Gatdula, shout out sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo dyan. Ano? So, ang Mansibad family, kung sakaling mang nasa kanila ka ngayon, so shout out sa Mansibad family. Ganoon din kay Mark Dungo. So, anak, ingat kayo ha sa biyahe patungong Butuan. Ganoon din po ang magandang si Sister Tessie Prieto, ang butihing may bahay po ng aking kabalikat na walang iba kundi si Pastor Orson. Shout out, Teacher Tessie. Sana magkita tayo sa personal. Ganon din po si Hazel Robles. So, shout out kay Hazel, kay Masatoshi Yokoyama. So, Kuya Pyong, shout out sa iyo. At kay Ate Plo, kay Teacher Plo de Cepeda, shout out anak. At isa pa sa magandang anak po natin, si Sister Jenica Nerisa ko Ongkoy. Yes, at pagbati sa pamilya ko, okay? At syempre pa kay Pastor Jordan. So, yan po ang ilan sa mga shout out po natin. Kay Ate Mariquita, Doktora Mariquita de la Rosa, shout out sa iyo. At kay Jubilin Barcelon, kay Ate Lina Pedro, ayan po. So, shout out po kay Ate Lina, ang Mistiza, okay? So, nice din po nating i-shout out si Maricel Consina. Kanina pa po sila, ano ho? In fact, sa announcement pa lang, talagang nag-comment na sila. Kasama po si Ninang, Mami Malulao. Shout out din po kay Mami Malu
At ganun din po kay Ma'am Ofelia Lubogin. Shout out po sa inyo, Ma'am. At kay Kuya Arnold, engineer. Shout out sa iyo. At siguro po habang naghihintay tayo, kita nyo naman ha. So nakapag-shout out na po ako ngayon kay Sister Dayan at kay Mikaela. Okay? So kay Mikay Baltasar, shout out sa iyo. At good evening daw po. Ayan, mga pagbati po ng ating mga ka-feasting sa bawat isa na nakasubaybay ngayon. Sister Sinaida Miguel, shout out po sa inyo. Magandang gabi at naway mag-enjoy po kayo. Ang ating Kuya Joselito Tomada. So, shout out kay Kuya Joselito. Ganon din po kay Nerissa Nieves. Shout out kay Nerissa Nieves. At ganon din po, nais nating i-shout out si Ma'am Merly. Ma'am Merly Mabalot at si Sister Miho Domingo. So, shout out po mga kapatid kay David Palye, ang gwapong anak ni Pastor John, at kay Song Lin. Ayan, ang ating pong ever faithful and ever thoughtful na si Sister Song Lin. Kasama nila Doña Lina Pedro. Ano po? So, ganun din po kay Pastor Daniel Agasang. Shout out sa iyo, Pastor Daniel. By the way, binabati nga po pala natin ang belated happy anniversary po ang Darcy F. And thank you for your generosity. Ano po? May the Lord continue to bless the ministry na ipinagkatiwala po sa inyo dyan. Okay, ganun din po si Renz Benaventura. Okay, si Renz. Shout out kay Renz at si Jeric Pereira. Shout out din po ang ating Maricel Tumolak, Sister Maricel Tumolak. Yan po yung mga ilan sa nakikita po natin ngayon dito. Si Mary Grace Bidis No Puente. Ayan po. So, shout out kay Mary Grace. Ganon din po, nais ko pong i-shout out si Sally Bautista. Isa rin po sa consistent na nakakasama natin. Si Ate Miriam Niserio, ang ating isang masipag na manggagawa. Okay, Pastor Wendell Sanchez Jr. Watching daw po. Ayan na po, si Mami Malu Lau. Magandang gabi po, Mami Malu. Happy viewing po at naway makasama namin kayo hanggang mamaya. Ganon din po si Rai Melorin. Okay, pagbati para kay Rai Melorin at kay Sister Annalisa Lacuna. Ito po, napaka-faithful din po nito. Ano po? Doc Asel. Si Doc Asel Subida. Isama po natin siyang patuloy sa prayer. Ganon din po si Preacher John Allen Cruz. And thank you for your preaching nung Sunday. At ganon din kay Pastor Jason. Ayan, ito po si Junly. Anak, good evening. Pagbati po sa buong pamilya nyo dyan. At naway tuloy-tuloy kayong manood. So, ang aking kumaring Gina Moises, good evening sa iyo at happy viewing. Ayan po, ang mapag-alagang si Camille Tiopes. Shout out din po at Pastor Donald Villar at si Ate Normita Petalber. So, yan po ang mga pagbati natin. Nakapag-shout out na po ako ngayon. Sa mga kapatiran po natin na nasa Dubai ngayon, of course, ang ating mga mahal na pastor, sila Pastor Alex Arevalo, Pastor Alsaga, ganon din po si Pastor June Garcia at yung mga members natin. Shout out din po sa from Dubai. Nandito po ngayon sila Mark Sales. So shout out kay Brother Mark. At syempre pa, nais nating i-shout out din po sa Saudi naman si Sister Cathy Angeles. Shout out sa iyo, Sister Cathy. Naway patuloy kang sumubaybay sa ministeryong ito. At nais din po nating i-shout out si Doc Bonards Andaya. At ganoon din po ang pamilya ni Doc Bonards at ang pamilya de la Peña at ang mga taga People's Baptist Church sa Karuhatan. At naway samahan niyo po kami hanggang mamaya. So, ngayon po, nais natin po na batiin po ang mga birthday celebrants. And please understand, I would like to greet
yung pong nag-birthday din kahapon, ang ating pong magiting na preacher, Preacher Sir San Diego, belated happy birthday to you. Birthday niya kahapon, ano? So, sa mga taga LWBM, Matsumoto, Nagano Ken. So, birthday ni Preacher Sir kahapon. Happy birthday, Preacher Sir. Ganon din po si Sister Maricar. Ayan, Sister Maricar Enriquez ng Paris. Italy, Paris. Ayan po. So, happy birthday, anak. At naway patuloy kang magpakatapat sa Panginoon. Ganon din po, in heaven, we would like to greet also ang ating mahal na Ninang Adiling. Nag-celebrate din po siya ng birthday kahapon. By the way, patuloy po na pinapaabot natin ang pakikiramay sa mga naulila po ni Ninong Tirso. Okay, si Ninong Tirso Guevara po ay nasa Panginoon na, at ang pamilya po, of course, ang prayer natin, kaaliwan ng Panginoon. Ganon din po ang ating pong mahal na Agar family, si Sister Lisa po, ang father po niya ay nasa langit na rin po. Ano po? So, pakipanalangin po nating patuloy ang comfort at syempre po, lalo na ngayon na sila po ay nailibing na, medyo lalong kailangan ng prayer para po sa comfort dahil mamimiss nila for sure ang mga mahal sa buhay. Tayo nga po, di ba? Mga nakaugnay po nila, so namimiss po natin sila. So, yun po, nais lang po nating patuloy na ipadama ang ating pakikiramay po sa mga naulila po ni Tatay Alejandro at ganun din po ni Ninong Tirso. Okay, exactly today, nagse-celebrate po ng birthday ang Andres Bonifacia ng Blessed Hope Baptist Church. Walang iba kundi si Sister Lucy Lumano, ang asawa po ng napaka ever faithful and reliable, one of my favorite singers na si Deacon Larry Lumano. Happy birthday, Sister Lucy. Tingnan mo naman, Preacher Larry ha, Deacon Larry, parang ikaw ang may birthday sa aking komento sa iyo. At nice din po nating batiin si Michael Macalya. Nagse-celebrate din po siya ng birthday niya po ngayon. And if today is also your birthday, binabati po namin kayong lahat. Ang feasting ay bumabati po sa inyo ng happy birthday. At kung anniversary naman, like wedding anniversary, binabati rin po namin kayo ng happy wedding anniversary. Okay? Yan po para sa ating po mga pagbati. At ngayong gabing ito, tayo po ay dudulog na sa Panginoon upang tayo po'y gabayan sa ating magiging pagsasalo-salo sa kanyang banal na salita. At samahan po ninyo ako sa panalangin, at kung kayo po ay may mga nababasang prayer request ng ating pong mga kasamahan, so please, pakipanalangin po ninyo ngayong gabing ito. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na paggabay mo po sa amin. Thank you so much, Heavenly Father, for your goodness. Thank you for your love. Thank you for the gift of eternal life. Thank you for saving us. And I pray, O Lord, that tonight as we come to you, may you again linisin mo po ang aming mga puso at huwag makahadlang sa kung anuman po ang pagpapala na nais mong iparating po sa bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, siling ko po ang patuloy na pagpapala mo po sa ministeryo ng Feasting on the Divine Verses. At lahat ng nakasubaybay po ngayon na physically may karamdaman po sila, pagalingin mo po, Panginoon. Si Sister Aida, patuloy po ang aking prayer na talagang completely makarecover na po siya, Panginoon. Ako po ay humihiling ng iyo pong masaganang biyaya para sa kanya upang siya po ay lubusan ng gumaling, Panginoon. Hiling ko rin po ang nanay ko po na patuloy mo rin palakasin physically. Alam ko po na sa edad niya, medyo natural lang na siya po ay mayroong panghihina, pamamayat, pero hiling ko po ang iyong makapangyarihang kamay ang patuloy na humipo sa kanya. Palakasin mo po ang aking inang dakilang Diyos. Kasama na po ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya. Panginoon, si Bishop Bonard Sandaya at si Ma'am Linda, patuloy po ang aming panalangin na sila po ay iyong palakasin. Hipuin mo po ang mga karamdaman sa kanilang katawan. Basbasan at pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya, dakilang Diyos. Panginoon, hiling ko po na ikaw rin po ang siyang patuloy na magpagaling kay Maricel Consina at sa lahat po ng mga may karamdaman na nakasubaybay po ngayon. Ang iyong makapangyarihang kamay ang umabot sa kanila.
Naalala ko po ang sinabi po ng centurion na hindi mo na kinakailangan pumunta sa kanilang bahay. Sabihin mo lang ang salita at gagaling ang kanyang alipin. Ang pananampalatayang ito nawa ang taglay ng bawat isa sa amin at ang iyong salita nawa, dakilang Diyos, ang iyong pagpapagaling ay igawad mo sa lahat ng mga may karamdaman. Dakilang Diyos, sila Mark, Dungo at ang lahat ng kanyang kasamahan, ingatan niyo po sila sa biyahe po nila pabutuan, Panginoon. Ganon din po, dakilang Diyos, hiling ko po na ikaw ang siyang magpala rin sa anibersaryo po ng Pampanga sa panguna po ni Pastor Mark J. at ang lahat ng mga kapatiran. Ang legacy po ni Pastor Due, ni Tatay Due, Panginoon, salamat na ito po'y nagpapatuloy sa iyong biyaya, and we pray, O Father, that you will continue to bless the ministry, especially ang kanila pong anniversary celebration this coming Sunday. May you bless even your humble servant. May you use me once again to encourage them, to challenge them, and to bless them, Heavenly Father, through Thy Word. Thank you so much sa mga privileges, O God. Ganun din po, hinihiling ko rin po ang lahat ng kanilang preparation. Kasama na po ang Living Water Baptist Church Santa Mesa sa darating din pong anibersaryo na kung saan si Preacher Jabez sa kanyang pagpapagod, sa kanyang pagpapagal, may you continue to give him grace, O God, strengthen him, and please, ikaw po ang siyang magsaayos pong lahat ng kanya pong tinatrabaho, kasama po sila Teacher Ara at ang ilan sa mga responsable para sa music ministry po namin. The choir members, Heavenly Father, ang prayer ko po ay ang pag-iingat mo sa kanila, lalo na sa ngayon na meron na naman po lumalaganap na karamdaman, nawa ikaw, dakilang Diyos, ang magbigay ng iyo pong pangangalaga at pag-iingat sa bawat mag-represent sa choir para po sa kanilang malaking contribution para sa anniversary celebration po ng Living Water Baptist Church, Panginoon. Pinagkakatiwala ko rin po sa iyo ang aming pong goal na 1,000 attendance, Panginoon, lalo na po sa morning po namin, 200 first-time visitors para sa aming evangelistic meeting. Lord, ikaw po ang siyang makapangyarihang gumawa. Nagtitiwala po kaming lubos sa iyo, aming Ama. Dakilang Diyos, hiling ko rin po na sa amin pong pagpapatuloy sa ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin, nawa, dakilang Diyos, ang bawat isa po'y makaganap para sa iyong kapurihan, at nawa, dakilang Diyos, ang bawat salita mo na aming mapapakinggan ay maging malaking kalasag sa aming pagpapatuloy at kalaguan sa aming buhay pananampalataya. Dakilang Diyos, umaasa rin po ako na ikaw po ang siyang magpapala sa Victory Fundamental Baptist Church. Ganon din po ang bawat pamilya, ganon din po ang misyon ng Victory Fundamental Baptist Church, ang mga nangangasiwa dito, dakilang Diyos. Hiling ko rin po patuloy, Panginoon, ang Living Water Baptist Churches here and abroad, and even missions, Heavenly Father, all of the pastors, all of the preachers. We pray, Heavenly Father, that you will continue to guide them, to protect them, to give them wisdom, help them in leading the flock that you entrusted to them. Panginoon, si Nanay Maribik, lagi mo po siyang palakasin, dakilang Diyos, at nais ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na talagang magbigay ng kagalingan po sa kanya. Panginoon, hiling ko po ang conference bukas ng mga pastors sa lugar po ng Bulacan, sa panguna po ni Pastor Delpin Deato. Hiling ko po, dakilang Diyos, ang paggabay mo po at ang karunungang ipagkakaloob mo sa amin ng mga magiging tagapagsalita sa conference na ito. May you continue to equip and encourage your servants, Heavenly Father, and please use this conference upang kami po ay mapalakas patuloy. Dakilang Ama, hiling ko rin po na ikaw siyang magpala sa amin pong magiging mensahe ngayong gabi. Ito po, O Diyos, ang aking panalangin, taglay sa aking puso, ang patuloy na pagtitiwala at panghahawakan sa iyo at sa iyong banal na salita. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Shout out kay Sister Joy Liam, at ganun din naman po kay Preacher Ronald Martinez. So, shout out po sa inyo kay Sister Erlinda Kagomo. Okay? So, nais ko lang po na ngayong gabi ay patuloy na hilingin sa bawat isa na talagang maayos po, maging maayos po ang amin pong nalalapit na anibersaryo. Ang Living Water Baptist Church po ay magse-celebrate ng 29th anniversary. At ang panalangin po namin, gamitin ng Panginoon ang aming evangelistic meeting
At ang target po namin, members, patuloy ako nananawagan po sa inyo, members of LWBC, wag po tayong magpa-easy-easy, imbita po tayo, mag-invite tayo para po nang sa ganon, yung ating pong evangelistic meeting ay maging matagumpay. Alam niyo po, ang Living Water Baptist Church ay laging nakasentro po sa idea na loving the Lord by loving the lost and the laborers. Yan po ang reason kung bakit every anniversary sa morning po, loving the Lord by loving the lost. At sa afternoon po, loving the Lord by loving the laborers. At meron po kaming mga imbitado lang po talaga ng mga pastors na sila po talaga ang amin pong ipinagpe-pray sa Panginoon, lalo na po yung mga anak-anak po ng inyong lingkod sa ministeryo at maging ang mga produkto po ng Living Water Baptist Church at yung ilan sa mga kaibigan natin. Basta, pag kayo po'y nakatanggap ng invitation, kayo po ang inilagay ng Panginoon sa aming pong puso. Kaya ipanalangin po ninyo ang tagumpay po nito at naniniwala po ako na magiging blessing po ang celebration na ito. Alright? So, ngayong gabi ito, makinig na po tayo ng special number and nakakatuwa sapagkat ang special number po natin ay magmumula po sa Living Water Baptist Mission, Milan, Italy. Walang iba kundi ang butihing may bahay po ng ating Pastor Andy Mananon, si Ma'am Cherry Mananon. Pakinggan po natin ang kanyang tanging bilang. My heart is... Amen. Purihin po ang Panginoon. Yan po si Sister, si Ma'am Cherry Mananon ng LWBM Milan, Italy. Okay? Shout out Pastor Andy, Pastor Genesis, Ma'am Maribel at ang mga members natin sa mission po dyan sa Milan, Italy. Nice din po nating i-shout out ang ating pong sister Pretty Dang Soriano. Ayan, parang bumabalik sa isip ko po yung mga early years na nagpapasimula po tayo. Yan po yung mga talagang ever reliable, ever faithful na nandito po sa atin at nakasubaybay. Shout out din po kay Sister Brent Peñaranda. At syempre kay Leonora Ruaro, shout out din sa iyo. At bago natin makalimutan, kinantahan ko pa to kanina. So nais nating batiin po ang mga anak-anak ko po dyan sa Living Water, si Andrea Flores at si Kenbe Piñaranda. Happy birthday sa inyo. Kung sino pa yung nasa Living Water, yun pa ang kumunti kong hindi po mabati ngayon. Okay? So, again, happy viewing kay Jom Manalastas, ang aking gwapong inaanak. At sa Saudi, meron din tayo, si Sister Cathy Angeles. So, happy viewing, Sister Cathy. At ang aking kaibigang matalik sa London, si Pastor SP Valdiviaso. So, Pastor SP, happy viewing sa iyo. At sa mga kapatiran natin dyan, pakibati po. Ganon din kay Ana Rosalita. Okay? So, sige po. At pagka pala talaga ako bumati, hindi na tayo matatapos. Ano po? So, this time, I believe, ang excitement po natin dito po sa Feasting on the Divine Verses ay ang feasting sa salita po talaga ng Diyos. And this time, our topic is very interesting. And it should serve as a warning sa bawat isa po sa atin. So let me share with you tonight the message of the Lord ay entitled, Don't Misplace Your Trust. Don't misplace your trust. Simple lang po ang gusto nating sabihin. Huwag natin pong hayaan na mamali tayo sa pagtitiwalaan. Okay? So napakahalaga po na ito ay bigyang pansin ng bawat isa sa ating pong magiging pakikinig. And let me read to you Jeremiah chapter 17 verses 1 to 10. Jeremiah chapter 17 verses 1 to 10. By the way,
Patuloy nyo rin pong ipag-pray ho, sila Deacon Bong Bernales. Alam nyo pong kabalikat po natin siya at alam kong namimiss nyo na po siya every Monday night po. Pero ito po'y magandang pagkakataon sa kanilang pamilya. So ipag-pray po natin patuloy ang pag-iingat nga po pala ng Panginoon sa kanila. Halos makalimutan ko po. Pero napakalaking blessing po nila Deacon Bong sa bawat isa po sa atin. Alright? Jeremiah chapter 17, verses 1 to 10. The sin of Judah is written with a pen of iron and with a point of a diamond. It is graven upon the table of their heart and upon the horns of your altars. Whilst their children remember their altars and their groves by the green trees upon the high hills. O my mountain in the field, I will give thy substance and all thy treasures to the spoil, and thy high places for sin throughout all thy borders. And thou, even thyself, shall discontinue from thine heritage that I gave thee. And I will cause thee to serve thine enemies in the land which thou knowest not. For ye have kindled a fire in mine anger, which shall burn forever. Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. Again, don't misplace your trust. Let us pray. Our gracious, loving God, thank you so much once again for giving us this opportunity to hear and study thy words. Lord, may you give me wisdom. Please guide me and empower me, O Lord. May you reach the heart of the people as they listen to your message, O God, and please enlighten our minds. Nawa dakilan Diyos kung may mga dapat talikuran, kung may mga dapat ituwid sa buhay, kung may mga dapat isuko sa iyo, Panginoon. Sa pakikinig namin ito, ang Banal na Espiritu po ang siyang bumagabag po sa bawat isa po sa amin. And may we submit ourselves in the authority of your word. Thank you so much, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? Just for you to have an idea, ito pong mga unang verses po natin ay parang expression para ipakita po yung lalim ng kasamaan ng bayan ng Diyos. Yun po ang nakakalungkot na katotohanan sapagkat even sa bayan po ng Panginoon, hindi sa iilang pagkakataon na sila po'y nagre-rebelde, na lumilihis, lumalayo, ginagawa ang mga sariling kagustuhan, nabubuhay sa pagkaalipin, napapahatak sa mundo, sa kasamaan po ng mundo. Kaya kung papansinin po natin, ito pong expression sa unang mga bahagi po ay nagdadala sa atin doon sa tinatawag nating unawa na ang bayan ng Diyos ay sukdulang sumama, mga kapatid. Ang sabi nga po, the sin of Judah is written with a pen of iron and with the point of a diamond. It is graven upon the table of their heart and upon the horns of your altars. Kumbaga, ang simple pong gustong iparating ay ang pagiging talamak nung kanila pong kasamaan. At doon po sa mga masasabi po nating kapahayagang ito, hindi po natin maikakaila na ang malaking factor din po, mga minamahal, ay ang kanila pong naging maling pinagtitiwalaan. Okay? So kaya nga po, ang pinaka-concept po natin is about misplaced trust. Ano po?
So, kaya ngayon po, ang aking pong mensahe mula sa salita ng Diyos, paalala po ito mula sa pagkakatuto po dito po sa passage na ito, sa naging karanasan po ng Juda, at tayo po bilang mga nakikinig ng salita ng Diyos, ay dapat hindi lang matuto, kundi mapangaralan at talagang maituwid kung ano po ang dapat ituwid po sa ating mga buhay. You know, yung pagtitiwalaan po natin ay merong malaking magiging kinalaman sa magiging lakad ng buhay po natin. Sa buhay natin, mga kapatid at mga kaibigan. At ang verse number 5 po, para sa akin, very striking. Verse number 5 alone is enough for us to learn kung ano po yung hindi gusto ng Diyos na pinaglalagakan po natin ng tiwala. Yes, mga kapatid, in verse number 5 alone, makikita nyo na po yan. Una po, pansinin po natin ang sabi ng verse number 5. Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man. Kung papansinin po natin at pag-iisipan, bakit po ipinasok itong pahayag na ito doon po sa masasabi po nating bahagi na ipinakikita kung gaano katindi ang kasamaan ng Juda? Kung gaano po sila naging masama. So may kinalaman po yung kanila pong pinagtitiwalaan. At dito po mga kapatid, we cannot deny the fact that even nowadays, this is also happening. Na ang kadalasan po, ang mga tao po, hindi sa Diyos ang tiwala. May mga tao pong nagtitiwala sa kanilang kayamanan. May mga tao pong nagtitiwala sa kanilang kakayahan. May mga tao po na kung saan ang kanilang pagtitiwala ay sa kung ano ang kanilang kaisipan at kalooban. So it is good to somehow learn this very important message na ibibigay ng Panginoon sa atin. Don't misplace your trust. Okay, number 1. Do not trust in human riches. Wag na wag po tayong magtitiwala sa yaman ng tao. Ibig sabihin po, sa ating kayamanan. Ito ang isang bagay na naglalayo ng puso ng tao sa Diyos. Kapag ka ang ating puso ay talagang masasabi po natin sa malalim na Tagalog, narahuyo. Di ba? Ang ating pong kalooban ay nahandoon po sa kayamanan dito po sa lupa. Alam nyo, mga minamahal, may mga pagkakataon po na hindi natin namamalayan kapag ka po ang tao ay nagkaroon. Ayan, kapag ka ang tao po ay medyo umangat ang antas ng kanyang buhay, yumaman sa madaling salita. Kapag ka ang tao po ay meron pong, ayon sa pag-iisip niya, stable job. Okay? Masasabi po nating magandang kalagayan ng business. O kaya po pwedeng sabihin po natin earning good. Kapag ka po ang tao ay nakakaranas na siya sa kanyang buhay ay kumikita ng malaki, marami siyang pera, ang daling magpatayo ng bahay, ang daling bumili ng sasakyan, ang daling makabili ng lahat ng gugustuhin niya, ang nangyayari po mga kapatid, hindi niya namamalayan na doon na siya nakasandal. Kaya may mga pagkakataon po sa buhay na ma-realize po natin ito para maunawaan po natin, ipapakita po ng Diyos yan. At meron pong bagay na dapat tayong pakaingatan sa buhay natin. In fact, again and again, God is always reminding His people that after na maka-experience po sila ng mga pagpapala sa kanilang buhay, mag-ingat, baka makalimot sa Diyos. At baka dumating doon sa punto na sasabihin natin na kapag tayo po'y masagana na o mayaman na, I have gotten me this wealth. Sabi ko nga sa inyo, sa akin pong observation, sa mga naging paglalakbay po ng inyong lingkod, sa pag-aaral ko po sa mga ilang bansa na napuntahan po natin, meron po talagang madedepinido po natin na mga bansa na umaakto na parang hindi nila kailangan ang Diyos. Yung magpapahirap para makapasok ang ebanghelyo because people are thinking na hindi nila kailangan ng Diyos. Why? Because they are wealthy. At ito po yung sad truth.
Meron pong mga bagay na dapat nating pakaingatan at ito po ang isa sa bagay na dapat ingatan natin na kapag tayo po ay umaangat na sa buhay, ang maging tiwala na po natin sa kayamanan natin. Sa kung ano yung mga tinatangkilik natin. Mga minamahal, isa sa naging problema po nila ang bagay na ito. Na ang kanilang masasabing pinangahawakan, na ang kanila pong dahilan kung bakit sila may tapang, ang dahilan po kung bakit talaga buo ang kanilang loob sapagkat iniisip nila na sila ay may kayamanan. So ito po ang isang bagay na pakakaingatan po natin, mga kapatid. So don't misplace your trust. Do not trust in human riches. Mga kapatid, tandaan nyo po yan. Ang kayamanan ng tao, may hangganan po yan. Kaya dapat tayo po ay matuto sa ating tinatalakay ngayon. So, do not trust in human riches. Do not trust your hand. Huwag mong pagtiwalaan ang iyong kamay. Ang ibig sabihin, mga kapatid, isang bagay na gusto ko pong maging klaro po sa presentasyon po natin, ang sabi po ng verse number 5, "Thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man." Sumpain wika yung tao na nagtitiwala sa tao. Di ba? Minsan may mga tao tayong ipinapangahas. May mga iniisip tayo ng mga tao na sila ang pwede nating lapitan, sila ang pwede nating sandalan. Ang sabi po ng Bible, ito po ay kasumpa-sumpa. Okay? Cursed be the man that trusted in man. At ang sabi po, and maketh flesh his arm. So, ang gusto ko lang pong i-point out, mga kapatid, sometimes, ang pinagtitiwalaan natin naman, yung magagawa natin. So, do not trust your hand. Do not trust your flesh. Do not trust your might. Why? Sapagkat hindi po yan kailanman po pwedeng panghawakan. Okay? And also, do not trust your heart. Diba? Do not trust in human riches. Do not trust your hand, yung kakayahan mo, and do not trust your heart, yung puso mo. So ang sabi po, again, nilinaw ko po sa inyo, verse number 5 alone is enough for us to see kung ano po yung mga masasabi nating maling pinagtitiwalaan natin. Ang sabi po, cursed be the man that trusted in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. So, mga kapatid, mga minamahal, the reason why I am telling you na hindi po pwedeng pagtiwalaan ang puso sapagkat sa verse number 9, sinabi po ng Biblia, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Actually po sa verse number 10, sinagot po I, the Lord, search the heart. So, we better listen to God at ang Diyos ang nagsasabi na kung puso ng tao ang pag-uusapan, ang puso natin desperately wicked. Ang puso natin, masasabi nating deceiving. Diba? Nakakadaya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ito pong mahalagang tinatalakay po natin ay kakailanganin mo sapagkat hanggat hindi pa huli ang lahat, maunawaan mo na it is wrong for you to trust in human riches. It is wrong for you to trust your hand. It is wrong for you to trust your heart. Hindi po pwede. And you know what? Pagka itong mga ito ang pinagtiwalaan po natin, masasabi po nating deceiving, nakakadaya. Okay? Diverting, ilalayo ka nito sa Panginoon. Okay? Mga kapatid, disappointing, bibiguin ka nito. Discouraging, papanghihinain ka nito. Isa-isahin po natin. Okay? Deceiving, kasi po, ang aakalain mo po pwedeng panghawakan. 'Di ba? Minsan kapag ka po yung trabaho natin, ang ganda ng sweldo natin, nawawala na tayo sa wisyo. Ang kala na natin, okay na yan, sigurado na yan, garantisado na po yan. Pero alam po nating hindi. So kaya nga, trusting, 'di ba? Human riches, your hand and your heart,
it is deceiving, okay, diverting, ilalayo niyan ang puso mo. 'Di ba? Guguluhin yan ang buhay mo. And then, masasabi nating disappointing. Bakit? Kasi may hindi kayang gawin yan. And then, discouraging. Mapanghihinaan ka pa rin ng loob sa kalunduan. You know, sa usapang tao, kung bakit hindi talaga tayo dapat magtiwala sa tao. Di ba? Biblia po ang nagsabi, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Hindi po tayo tinuturuan ng Diyos na magdudahan sa isa't isa. Hindi po tayo tinuturuan ng Diyos na magsuspetsahan sa isa't isa. Ang itinuturo lang ng Panginoon, sa usapang tiwala, hindi natin po pwedeng pangawakan ng tao sapagkat ang tao po ay limited. Diba? We are too limited. Tingnan niyo po saglit, ang sabi po ng Psalm chapter 118. Ito yung binabanggit ko po sa inyo kanina. And there are times na gusto ko po makita niyong eksakto kung paano po ito ipinahayag po ng banal na kasulatan. 'Di ba? Tingnan nyo. Kinote ko na po ito kanina. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. So dito po, mga kapatid, makikita nyo po na kahit anong antas ng buhay ng tao, it is really, really important to know na sila po'y may hangganan, na ang tao po'y may limitasyon. Sabi ko nga, kahit kaibigan mo, na mahal ka, di ba? Hindi naman issue ng pagmamahal eh. Kamusta yung kapasidad? Kamusta po yung kakayahan? Limitado ang kanyang magagawa. Okay? Inilalagay ko na po doon sa katayuan na mahal ka, talagang mapangahawakan yung kaibigan mo o yung taong malapit sa iyo, pero ang problema, hindi siya katiwa-tiwala eh. Ang problema, yung limitasyon niya. Sapagkat ang realidad, ang tao po, limited. May limitasyon po tayo. And then, ang sabi po ng Romans 3:4, men are liars. So the reason why it is not good to misplace our trust, it is not good to trust in human riches, it is not good to trust your hand, it is not good to trust your heart because men are liars. Hindi lang po limited, kundi ang sabi po, sinungaling. Diba? Let God be true and every man a liar. And then, one more thing, if you can still remember, men have lapses. Diba? So, ibig sabihin po, may mga pagkukulang po ang tao. Tingnan nyo naman po yung sinabi po ni King Solomon. Sige, Proverbs chapter 25 and verse number 19. Proverbs chapter 25 and verse number 19. Pansinin nyo po, ito yung mga ilang bagay na magandang maidiin po sa atin. Ang sabi po ng verse 19, tingnan nyo po kung paano tinukoy ng Bible. Sa chapter 25 of the book of Proverbs, confidence in an unfaithful man. Okay? In time of trouble is like a broken tooth and a foot out of joint. So, tingnan nyo ho, ipinapakita, una, yung limitasyon. Pangalawa, yung katotohanan ang tao po ay sinungaling. Okay? Likas po natin yan. And then, men have lapses. Ang sabi po, confidence in an unfaithful man in time of trouble. Yung bang magtiwala ka doon sa taong may kakulangan, yung hindi mapangahawakan, hindi mapagkakatiwalaan. Ang sabi po, in time of trouble is like a broken tooth. Okay? And a foot out of joint. Para daw pong sirang ngipin. At para daw pong masasabi nating pilantod. Ibig sabihin po, talagang bibiguin ka. Kaya sabi ko po, disappointing. Diba? Discouraging. Okay? Deceiving. Okay? Yun po yung mga bagay na masasabi po natin, mga kapatid. And sad to say, diverting. Pagka diyan ka nagtiwala sa mga bagay na yan, ilalayo niyan ang puso mo sa Panginoon. Ilalayo ka niyan sa Panginoon. Okay? Dadayain ka niyan.
And then bibiguin ka niyan, papanghihinain ka niyan. So, ang ating pong message ay isang babala. Don't misplace your trust. Kamusta ka, kaibigan? Kamusta ka sa buhay mo? Bakit ba lagi kang parang bigo? Bakit ba laging nahangdoon ka sa punto ng iyong buhay na para kang discouraged, disappointed, na down ka, na parang walang pag-asa ang buhay? Why? Maybe because nagtitiwala po tayo sa hindi yun ang dapat nating pagtiwalaan. It is now time for us to somehow learn, realize, and understand. Diba? Kanino tayo dapat magtiwala? Sino ang dapat pagtiwalaan natin? Of course, we need to trust the right one. We need to trust the right one. Sino po? The proven Lord. Doon po tayo magtiwala sa tamang pagtitiwalaan. Siya po yung subok na nating Panginoon. Amen? Yes, mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga, hindi nyo na kailangan tingnan ang buhay ng iba. Sa buhay mo lang, kung ikaw ay magpapakatotoo. Di ba? Ano ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? So, let us trust the right one. Huwag ho tayo maligaw. Don't misplace your trust. Merong tama na dapat pagtiwalaan. Merong siya ang tamang tao. Siya ang tamang persona na ating dapat pagtiwalaan. The right one. Ito po ay walang iba kundi ang ating pong subok na Panginoon. The proven Lord. Siya ang magandang pagtiwalaan. Subok na eh. Di po ba, ang usapan ng pagtitiwala, minsan, kaya tayo may mga eksena sa buhay natin. Alam mo, subok na kita. Hindi na ako magtitiwala sa iyo. So, ang reason kung bakit hindi na tayo nagtitiwala sa tao, minsan nga, yung iba sa buhay pag-ibig, di ba? Pagka naranasan mong niloko ka, pag naranasan mong dinaya ka, di ba? Ang nagiging takbo ng isip mo, hindi na kita pagtitiwalaan. Bakit? Kasi subok mo na eh. Subok mo nang niloko ka, subok mo nang dinaya ka, di ba? Subok mo na nanilamangan ka, subok mo na nainisahan ka. So, yung pong pagiging subok sa negatibong bagay, dahilan para hindi ka magtiwala. Ang itatanong ko po sa inyo, sa usapang Diyos, sa usapang tiwala sa Diyos, di ba? Hindi ba siya subok, mga kapatid? I can say na lahat po tayo talagang hindi po pwedeng tumanggi sa katotohanan na ang Diyos ay proven na sa ating pong buhay. Yes. So, trust the right one, the proven Lord. Amen? So, wag kung sino-sino. Wag kang maniniwala sa pangako ng tao. Kasi nga pinaalala na sa atin, cursed be the man that trusted in man. Diba? Whose flesh is his arm. At yung kanyang puso, humiwalay sa Panginoon. So ito ang problema, mga kapatid. Ang problema, talagang minsan, madali kang magtiwala at manghawakan sa salita ng tao, sa sinasabi ng tao, doon sa pangako ng tao. But I am telling you, mga kapatid, hindi po iyan mapangahawakan. Pero pagka Diyos ang pinag-usapan, proven po yan. Subok na po ang Panginoon sa maraming larangan. Subok na po ang Panginoon sa maraming pagkakataon sa ating buhay. Subok na po natin ang Panginoon na sa moment na down ka, siya talaga ang po pwedeng mag-ahon sa iyo. Siya talaga ang po pwedeng magbangon sa iyo. Proven na po siya na kung magtitiwala ka, kaya ka pa niyang patawarin sa kasalanan mo. Kaya ka pa niyang ibangon. Kaya ka pa niyang idirekta ng lakad kung pagtitiwalaan mo lang siya. Panahon na para ating pong ituwid, itama ang ating pagtitiwala. Trust the right one, the proven Lord. Trust the reliable one, the powerful Lord. Amen? Subukan po natin na ang pagtitiwalaan natin, the reliable one. Sino po ba yung reliable? Only God is reliable. Why? Because in reality, only God is faithful. And because God is faithful, He is reliable.
And the reason why we can say He is reliable because He is the powerful Lord. In fact, all-powerful Lord. Siya po'y omnipotent God. Yung mahirap sa tao, walang mahirap sa Kanya. Yung imposible sa tao, walang imposible sa Kanya. Lahat ng laban natin sa buhay, kung matututunan po nating panghawakan ang makapangyarihang Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid, tandaan niyo po na wala pong hindi kayang mapagtagumpayan. Kung power ng Diyos ang pag-uusapan sa Bible, sa kasaysayan pa lang po ng bayan po niya. Remember? Yung kasaysayan po ng Israelites? Hindi ba? Puro kapangyarihan ng Diyos ang inihayag niya. 'Di ba? Kapangyarihan ng Diyos ang pinakita niya, yung gumawa upang makalaya po ang Israelites. It is about the manifestation of God's power. And I'm telling you, God is more than willing to manifest His power sa buhay mo. But the only problem is that you are not trusting Him. Mas pinagtitiwalaan mo yung sarili mo. Mas pinagtitiwalaan mo yung iniisip mo. Mas pinagtitiwalaan mo yung diskarte mo. Mas pinagtitiwalaan mo yung tao. Mas pinagtitiwalaan mo yung mga nangako sa iyo. Mga kapatid, kung magtitiwala ka sa nangako, ang Diyos ang panghawakan mo because God is the reliable one. He is the right one. Okay? The proven Lord. He is the reliable one, mga kapatid. The powerful Lord. Kaya pag nagbasa po tayo ng Biblia, magandang ma-appreciate po natin how the Lord manifest His power, manifested His power sa napakaraming pagkakataon. Old Testament, New Testament, mga karamdamang pinagaling ng Panginoon, mga mahimalang gawa ng Panginoon, kapangyarihan ng Diyos yan. And you know what? It is good for every believer to realize that our Lord, our God, He is all-powerful, and because He is all-powerful, we can trust Him. We can rely on Him. Kaya sa mga encouragement po, higit kanino pa man, Diyos ang pwede nating ipangahas. Okay? Mga kapatid, don't misplace your trust. Do not trust in human riches. Do not trust your hand. Do not trust your heart. Okay? Deceiving po yan. Diverting po yan. Disappointing po yan. Discouraging po yan. Okay? Instead, trust the right one, the proven Lord. Trust the reliable one, the powerful Lord. And trust the rich one. Amen? Ang talagang panghawakan po natin at pagtiwalaan natin yung totoong mayaman. Yung may-ari ng lahat, mga kapatid. The creator of heaven and earth, the owner of all things. I am telling you, He is our Jehovah Jireh. Siya po ang nagpo-provide. You can trust Him always, mga kapatid. Kaya magandang pagkakataon po ang pag-aaral na ito. Kasi lalo po silang sumama, napasama, kasi nakinig sila sa puso nila, pinanghawakan nila yung kakayahan nila, at nagtiwala sila sa yaman ng tao. Yan po ang magpapasama sa buhay mo. Yan ang magpapalayo sa iyo sa Diyos. Yan ang bibigo sa iyo. Samantalang kung matututunan mong pagtiwalaan, the right one, the reliable one, and the rich one, the ruling one, naniniwala po ako, mga kapatid, na mapapaayos po ang ating buhay. Gagaan ang ating kalooban at ang ating isip ay mapapanatag. Kasi yun po ang ibig sabihin ng magtiwala eh. Mahirap pagtagpuin yun, sinabi mong nagtiwala ka sa Diyos pero balisa ka eh. Nagtiwala ka sa Diyos pero puno ka ng agam-agam. Nagtiwala ka sa Diyos pero panay pa rin ang diskarte mo. Ang dapat maging kapahayagan ng tiwala mo sa Diyos, panatag na isip mo, magaang na kalooban mo, yung bang masasabi nating kampante ka. Why? Because you believe that He is the right one. He is the reliable one. He is the rich one. He is the proven Lord. He is the powerful Lord. And He is the providing Lord. Amen? Yes, siya po yung Diyos na nagpo-provide. Minsan po, sinusubok lang niya tayo eh. Okay, i-offer mo si Isaac ha, ibigay mo si Isaac. Pero ang tanong, dumating doon sa punto
na nakarating po si Abraham doon sa lugar na sinabi ng Panginoon sa kanya. And then, malinaw po yan. Ang sabing, i-offer si Isaac. Pero nung nando na po sa akto na talagang itong si Abraham, dahil sa pananampalataya, dahil pinagtitiwalaan niya ang Panginoon, nung tinanong po siya ni Isaac, ang sabi ni Isaac sa kanya, narito na ang lahat. Nakaayos na ang lahat. Nasaan ang haing susunugin? Hindi naman sinabi ni Abraham, ikaw yun. Diba? Ang sagot ni Abraham, Jehovah Jireh. God will provide. Mga kapatid, na-reach na ba natin yung level na sa tiwala natin sa Diyos, hindi tayo nag-aalala? Na-reach na ba natin yung level na talagang sigurado ka na pagka may pangangailangan ka, handyan siya para mag-provide? Okay? Paalala, proven Lord siya. Marami na siyang pinatunayan. Paalala, powerful Lord siya. Kaya He can provide. Ang Diyos ay may kakayahan upang tugunan ang ating pangangailangan. Huwag kang mauna sa Diyos. Babalik-balikan po natin itong paalalang ito. Do not trust in human riches. Do not trust your hand. Do not trust your heart. Pagka-diskarte mo, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs 14:12. Di po ba? So pagka ang tiwala mo nasa lakas mo, kahit kabataan, kabinataan, mapapagod, manlulubo, panglulupaypay, ang tanging magbabagong sigla at magbabagong lakas, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kaya pag hinang-hina ka, indikasyon yan that you are not trusting the Lord. Di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin, alam mo, talagang, lumong-lumo na ako, hinang-hina na ako eh. Talagang, sa Diyos na lang ako nagtitiwala. Pero sa totoo lang, heto ko, bagsak ako. Dapat kung nagtitiwala ka sa Diyos, dapat bagong lakas, bagong sigla. Dapat pag nagtitiwala ka sa Diyos, may panatag na puso. Dapat kung nagtitiwala ka sa Diyos, may masayang kalooban. Dapat kung nagtitiwala ka sa Diyos, may kampanting kalooban. Dapat kung nagtitiwala ka sa Diyos, may katiyakan. Yun po ang mga totoong nagtitiwala sa Diyos. Wag na wag po kayong mabuhay doon sa nagbabakasakali tayo sa Diyos. 'Di ba? Wag. Wag niyo pong gagawing ang Diyos baka sakali. Malay mo. 'Di ba? Mag-pray tayo, malay mo ibigay ng Panginoon. Pagka ganun po ang mentality natin, better not to pray. 'Di ba? Kasi may insulto mo lang ang Diyos. Tinawagan mo siya, tapos ikaw rin pala kikilos. Tinawagan mo siya, tapos ikaw rin pala ang didiskarte. Kung talagang tinawagan mo ang Diyos, maghintay ka sa Kanya. At pag naghintay ka sa Panginoon, maniwala kayo sa akin. Talagang masasabi po natin, maitutuwid ang buhay natin at tayo po'y magtatagumpay sa lakad natin. So, ang gusto ko lang po, ipaalam sa inyo na ang portion na to ng Scripture ay isang napagandang paalala maging sa atin po. Na ang Juda po ay masasabi nating naging matindi sa kanilang kasamaan. At nung aralin po natin, hayag na hayag po na ang dahilan nito sapagkat hindi sila nagtiwala doon sa tamang dapat pinagtitiwalaan. The right one, the reliable one, the rich one, and the ruling one. Diba? The promoting Lord. Dahil nasa kanya kapangyarihan, siya po ang may rule. The reigning one, the ruling one. For promotion cometh neither from the east nor from the west. Saan nanggagaling ang promotion? Sa Panginoon. He is the proven one. He is the powerful one. Mga kapatid, the proven Lord, the powerful Lord, the providing Lord, and the promoting Lord. Siya rin po yung mag-aangat sa atin, mga kapatid. Minsan, pinipilit mong iangat ang buhay mo, di ba? At habang ginagawa mo yan, lalo kang lumulubog. And one good illustration is kumunoy, di ba? Yun ang buhay ng tao, para tayo nasa kumunoy. Na kapag ikaw ay gumawa ng sarili mong diskarte, maliban na may mag-rescue sa iyo from above, hindi ka talaga makakaalis dyan. Hindi ka makakaalis dyan. Pero didiskarte ka, magpapapalag ka, hindi mo alam na habang pumapalag ka, lalo kang bumabaon. Tingnan niyo po ang tao, pag gumagawa ng sarili niyang solusyon. Pag gumagawa po tayo ng ating sariling paraan, saan tayo dinadala?
Diba? Ano ang nagiging kahihinatnan? So mapaalalahanan po tayo. Nawa ma-appreciate nyo po ang gabing ito na pinaalalahanan kayo ng Panginoon. Ang reason kung bakit ka nangihina, ang reason kung bakit ka disappointed, ang reason kung bakit medyo may tendency kang lumayo, ang reason kung bakit ikaw ay lito sapagkat nagtitiwala ka sa maling pagtitiwalaan. Diba? Don't misplace your trust. I hope and I pray na ang message na ito ay makatulong sa bawat isa po sa atin. Kung habang nakikinig ka, may realization. Kung habang nakikinig ka, talagang may pagsawahi ang Panginoon sa iyo at pangungusap ang Banal na Espiritu. Seryosohin mo po itong mensaheng ito at sabihin mo sa Panginoon, Lord, starting now, ikaw na talaga ang aking pagtitiwalaan. Kikilalanin ko that you are the right one, the reliable one, that you are the rich one, that you are the reigning, the ruling one, the proven Lord, the powerful Lord, the providing Lord, the promoting Lord. Yan po ang aking pangahawakan. Sa iyo ako sasandal. Paalala, cursed be the man that trusted in man. Okay? Ang sabi po, sumpain wika ang mga tao na nagtitiwala sa tao. At ang sabi mga kapatid, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Alam niyo kung saan sila tinulad? Pagka ikaw sa tao nagtiwala, kapag ikaw nagtiwala sa magagawa mo, pagka ikaw nagtiwala sa puso mo, ang sabi po ng verse number 6, for he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited. Simple lang. Kapag ka ikaw dumidiskarte ng sarili mo, andyan yung blessing, hindi mapapasayo. Diba? Pero tingnan nyo po sa verse number 7, at ito po yung ating conclusion. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. Ang masaya, ang mapalad raw po, yung nagtitiwala doon po sa right one, reliable one, rich one, and ruling one. Amen? Yung nagtitiwala po sa proven Lord, powerful Lord, providing Lord, and promoting Lord. Ngayong gabing ito, umaasa po ako na talagang nabigyan po ng emphasis sa atin na kung merong dapat pagtitiwalaan, walang iba kundi ang Panginoon. Please, don't misplace your trust. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po'y muling nakapag-aral. Tunay na ang salita mo po ay napakalaking bagay sa bawat isa po sa amin. Nawa ito po ay gumising ng aming mga diwa sa amin pong maling pag-iisip at maling pag-aakala. Sa amin pong pangahawakan sa yaman ng tao. Sa amin pong pagtitiwala sa kakayahan namin bilang tao. At sa amin din pong puso dakilang Diyos sa iniisip sa aming sariling kagustuhan. I pray, O Father, that through this message, ang bawat isa po'y napalakas, naliwanagan, natuto, at magiging mapagpala sa aming mga buhay. Lord, thank you so much. Ikaw po ang magpanatili sa aming isip at puso ng mensaheng ito. At nawa, seryosohin po namin ang aplikasyon ng mensaheng ito. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Na-bless po ba kayo? So, I hope na tayo po'y muling napagpala ngayong gabi. At sa bawat isa na sumubaybay ngayon, maraming salamat po sa inyo, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kung gusto nyo pong maging blessing sa iba, try to share. Ano po, itong channel na ito, itong page na ito, upang sila po ay makarinig din ng mensahe mula sa salita ng Diyos na po pwedeng maging gabay po nila sa kanilang lakad at pang-araw-araw na buhay. Ang panalangin ko po ngayong gabi, nawa lahat po tayo naabot ng kanyang salita at natutong totoo sa kanyang aral. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso ay lagit-lagi
ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. God bless po. To God be the glory. Stood in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, and now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking